Isang estudyanteng nangangarap makapagtapos ng pag-aaral kahit sobrang hirap ng buhay, lalo na siya ay mag-isa lamang nagtataguyod sa araw-araw na pantustos sa paaralan. Pero sa kabila nun, hindi siya nawawalan ng pag-asa para magpatuloy sa laban ng buhay. Ako nga pala si John William Salvanos, 19 nakatira ako sa Landa sa Lalaki. Nag-aaral ako dito sa Andrayan National High School po. Ano na, ulila ka po na dyan? Ano yung nakilala mo rin mga magulang? Anong ulila ako? Siyempre, bata po lang ako. Dapat magabawang kabuwang-buwang. Iniwan na ako ng mga magulang na sa Minsan. Ano ko yung mama ko? Wala rin siya. Saan ko natalo yung mga magulang? Yung mama ko yun, wala na. Noon, siyempre bata pa ako. December 25 na na-disrupt tayo, mama ko lang sa Manila. Ano po, naglaki sa alam. Papa ko naman, nandun sa Manila ka, pinalagaan yung dalawang kapatid na ano doon. Ngayon po tinutulungan niya kami po ba kayo? Ngayon kasi wala akong nakatanggap na tulong sa kanila. Bali, pinaghihingan ko lang ano ko ng allowance ko ng sarili ko na lang yung na sideline lang ako ng sarili. Ano naman po ang ginagawa mo sa school mo pag wala po kayo? Wala kami dito sa yung ginagawa ko. Kinukuha ko yung notebook ko, tamang review lang. Tapos, siyempre baka mamaya, kinabukasan biglang nagpapapisa yung teacher ko. Mahirap na kapag wala akong naisagot yun. Ang pagano naman po, ano po yung mga habits mo mga ginagawa mo sa pang-araw-araw dito sa school o sa bahay? Sa school, siyempre, sa school lang, kasi tamang kinig lang sa mga teacher ko. Tapos kapag sa bahay, pag-uwi ko naman ng bahay, diretso na ako sa trabaho. Ano po yung trabaho sa bahay? Hindi sa bahay, siyempre sa catering sideline. Ilan po yung sahod yung pinilibigyan ng sahod? Depende din kapag ano yung package din ng boss ko. Kunyari kapag 30K yung package din, siyempre hindi na mawawala yung sahod mo na 1,000. Nakakaabot po ba yun sa isang linggo na mag-abot? Para sa akin po, nakakaabot. Sobra-sobra po yung 1,000 kasi siyempre ako tinitikid ko yung pera na sweldo ko. Yung po sa sahod ko na binibigay ko rin, may naitutulong ko rin po ba sa mga nag-aalaga po tayo? Meron naman po. Minsan bibigyan ko lang 100, 300, pataas ganun po. Basta pag may pera lang ako. Kung sakali po na may mag-ampon po kayo na magulang, yung mga walang anak po, ano po yung nararamdaman po? Para sa akin, siyempre, iniisip ko din yung nag-alaga sa akin yung paglaki ko. Ganyan, nalangan naman na magpapaampon pa ako sa iba. Kaya ko naman na idala yung sarili ko sa pang-araw-araw na pangailangan. Sa ngayon po, hindi po ba yung nag-aalaga po? Si Lolo, tapos yung mga tita ko. Yung mga nag-aalaga po ba tayo, sinutulungan pa rin po ba sa pag-aaral? Sa ngayon kasi para sa akin natatanda na sila. Siyempre nakaawa na ako sa kanila. Di na ako humingi sa kanila. Ako na laban nag-provide ng allowance ko. Siyempre yung sabi nga sa'yo, sumasubscribe lang ako. Ano po yung na-experience mo nung nawala po yung magulang? Nawala yung magulang. Siyempre bata pa lang ako. Kung lumaki na ako, yung nagkaroon na ako ng isip, yung experience ko na siyempre di mo maiwasan na higit sa ibang tao na siyempre yung mga ibang bata may mga magulang sila, lumalabas sila ganun kasi makain sila sa labas. Siyempre pag may nakikita ako ganun, siyempre yung naiinit ako na papaisip ko na siguro kung may mga magulang na yun, sabi ko sa isip ko na Sa pinangarap ko din po na nagkaroon ng
kahit sinong mga tao naman pag nawalan sila ng magulang, siyempre nangarap nila na magkakaroon din sila ng magulang nila. Nung wala ka pong magulang nakakaranas kayo po ba ng anxiety, depression, or ano? Oo, yan yung mahirap na pinagdaanan ko. Kasi para sa akin, yan yung kailangan ko. Yung kapag mag-isa na ako, siyempre na yung parang nade-drain na ako. Yung ganun, yung nakahiga ako, bigla na ako, mahiyak na. Ganun nga, siyempre inaalala ko yung mga karanasan ko na yun nga yung mga magulang. Mahirap po ba kayo na nahihirapan ka po ba na i-overcome po yung mga weakness, yung mga depression o ano? Oo, nahihirapan talaga ako. Pero pinipil ko naman kinakaya para lang dahil sa siyempre may pangarap ko. Ano po yung ginagawa mo para po po ba kayo Hindi, yung ginagawa ko para malibang yung sarili ko. Yung ginagawa ko para malibang yung sarili ko. Siyempre yung dinadaan ko sa trabaho, yun na lang. Tapos yung nagtatravel lang, ganun lang. Yung parang pumupunta lang ako sa tahimik na lugar, tapos yung parang okay lang. minsan po ba sinasabi mo po yung mga problema mo sa mga kaibigan mo? Mostly, hindi ko sinasabi yung problema ko sa mga kaibigan ko. Sinasabi ko sa tita ko yun. Yung tita mo po, ano po yung sinasabi niya sa'yo pag sa mga problema mo po, sa mga nararamdaman? Yung sabi nila sa akin na ganyan talaga ang buhay. Kahit anong hirap ng buhay, magpatuloy ka pa rin kasi masarap mabuhay kapag yun nga yung sabi nila, sarap mabuhay. Tapos yun nga Bukod po sa catering, ano pa po yung mga trabaho ang pinapasukan mo? yung mga trabaho na pinapasukan ko, yung kunyari pag nag-aani na ng tanay, tapos nag-aani ng mais, sabi nagigigilad yung ginagawa ko. Tapos pagtapos naman nun, bumabasa ko sa hardware, gumagawa ko ng haliblag, tapos nag-deliver ng mga buhawin. Mahirap po rin yung paggawa ng haliblag. Doon ko naranasan na sumakit na yung katawan ko. Kasi yung sa lahat ng pinasukan kong trabaho, yung paggagawa ng hollow block yung pinakamahal. Ilan po yung sahod mo? Pag yung sa hollow block naman, depende kung anong magawa mo. Ilan yung magawa mo na hollow block. Magkano po ba yung pag may nagawa pa yung isang hollow block, magkano po ba yung ano na yun, dos na yun. Buti naman po napagkakasabay mo po yung pag-aaral mo saka sa catering. Ay, oo, pero minsan may mga nalalaktawan akong quiz, ganun po kapag nasa trabaho ako. Tapos, minsan nga nung nagdire-direct ko, absent ko na dahil sa trabaho ko na, yung trabaho ko nga na catering na. Absent ako ng ilang araw nun, tapos yung pagpasok ko sa school na pinagalitan ako ng teacher ko na sabi niya sa akin bakit lagi ko absent, tapos inopen ko sa kanya na yun yung time na umiyak-iyak ako rin na Sinabi mo po yung sinabi ko yung yung estado ko sa buhay. Sabi ko sa akin, tapos umiyak-iyak ako. Doon ba sa nagpakita po sila kaya pinagbigyan ka po ba na Minsan hindi, pero kadalasan oo. Nagbibigyan nila ako. Kasi siyempre sila alam na nila yung ano ko yung sabi ko. para sa ano po yung iniaalay yung pag-aaral? Unang-una sa lolo at lola ko. Siyempre simula bata ako, sila na nag-alaga sa akin. Yung parang tinuring na nila ako parang anak ko, tunay na anak. Tapos, siyempre, sila yung nagturo sa akin yung paano yung trabaho, ganito ganyan, ganun nga. Tapos yung pangalawa sa mga tita ko saka tito ko.
Yun lang. Tapos yung mga lolo mo po, lolo, ilang taon na po? Ay, yung lolo ko nasa 78 years old na siya ngayon. Yung lolo mo. Ay, yung lola ko, yun nga, hindi ko nasabi. Kakamatay lang niya nung... kakamatay niya lang nung September 7. Ilang ano pa lang, ilang buwan pa lang na nawala siya. Yun nga, ano pa ako, andito pa yung sakit sa, siyempre, tinuro ko siyang parang ina ko, tapos tinuro niya din ng parang isang tulong na anak. Siyempre, para sa akin, masakit na mawala sila. Kahit sino naman na tao kung mawalan sila ng mahal sa buhay. Sobrang, sa akin, di pa ako, sobrang masasaktan sila. Sa akin, di pa ako nare-recover. Di pa ako nakaka-recover. Isa din yun sa mga problema ko, yung na-depress ako, ganito na pag naalala ko. Ikaw pa rin po ba yung nagpo-provide ng mga pangangailangan nyo po sa school like notebook, ganito, yung mga notebook na watos yung pagbili nyo pa ng uniform? Ay, oo, ginagawa ko ng marami. Kahit anong racket pinapasukan ko. Basta yung magandang racket lang, di yung masawa. Ginagawan ko ng paraan. Yung time na kahit walang-wala ako, na naghahanap ako ng mararakitan gano'n. Para lang may pangbili ako ng bagong notebook ko. Yung cellphone na to, ako lang din yung bibili. Trabaho ko yung... Yung yan, katas ng catering. Tapos yung, minsan may mga nabibili din lang sa damit, gano'n na binibili ko, gano'n. Ako lang din lapa, nagbibigay ng... Ako lang din lapa, nagpaprovide ng mga ginagamit. Last question po, ano po yung masasabi mo sa mga kagaya nito Manila o outside? Ay, masasabi ko lang sa mga kagaya kong Ulila, magpatuloy lang sila. Kahit magpatuloy silang mag-aaral, gawin nilang inspirasyon yung pagkawala ng magulang na ng kasi sa ngayon sa buhay, mahirap yung walang natapos. Lang sila, maging matatagalan sila sa buhay. Siya ay lumaking hindi man lamang nakasama ang kanyang mga magulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo at lola. Mahirap para sa kanya pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Ngunit iniisip niya na ito na lamang ang paraan na alam niya para makapagtapos ng pag-aaral. Iba't ibang trabaho ang pinapasukan niya para lamang kumita ng pera. Hindi madali ang ginagawa ng estudyanteng kagaya niya. Pinagsasabayang trabaho at pag-aaral para lamang makapagtapos at masuklian ang taong nagpalaki at nag-aruga sa kanya magmula nung mawalan siya ng magulang. Nagsusumikap siyang makapagtapos, hindi lamang para sa sarili niya, hindi para sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa kanya. Naniniwala siya na hindi hadlang ang mga pinagdadaanan niya ngayon upang hindi magpatuloy. Bagkus, naniniwala siya na habang may buhay, may pag-asa. Ito ang kwentong tatatak sa lahat. Ito ang kwento ni John Geniel Talbanos.